Malamang kilala mo si Haring David na isa sa pinakasikat na karakter sa Biblia. Marahil narinig mo na rin ang nakakabilib na ginawa niya sa higante na nagngangalang Goliath. Paano napatay ni David ang nakakatakot na higanting Filisteo? At ano ang kanyang ginamit upang paslangin ito? Alright, welcome sa Karunungan PH. Sa video na ito ay aalamin naman natin ang nakamamanghang kwento ni David at Goliath. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Si David ay nabuhay sa panahon ng kaguluhan ng Israel at Palestine. Siya ay isinilang sa bayan ng Bethlehem na lupain ng Huda noong mga 907 BCE. Isinilang siya sa panahon ng mga propeta. Siya ang pinakabata sa 8 magkakapatid. Ngunit bago pa man itinalagang hari si David, si Saul muna ang itinalaga bilang unang hari sa bansang Israel. Sa panahong ito, si Propeta Samuel ang pinili ng Panginoon bilang maging hukom at tinatasang subaybayan ang mga Israelita sa loob ng mahabang panahon. Nang matanda na si Propeta Samuel, ginawa niya ring hukom ang kanyang mga anak. Ngunit hindi sumunod ang mga ito sa kanyang yapak. Sa halip, sila ay naging gahaman sa salapi at naging malayo ang kalooban sa Panginoon. Dito nagsimula kung bakit ginusto ng mga Israelita na magkaroon ng hari na mamumuno sa ibabaw nila. Kaya nagtipon ng mga matatandang Israelita at pumunta kay Samuel sa Rama. Hiniling nila kay Samuel na bigyan sila ng isang hari na mamumuno sa ibabaw nila katulad ng ibang mga bansa. Kaya lang, hindi nagustuhan ni Samuel ang kahilingang ito, kaya nakipag-usap siya sa Panginoon. Sinabi ng Diyos kay Samuel na pakinggan mo ang boses ng sangkatauhan sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinatakwil, kundi ako. Matapos makipag-usap ni Samuel sa Panginoon, ipinaliwanag niya sa mga tao kung ano ang katangian ng hari na mamumuno sa kanila. Subalit binaliwala lamang ito na sangkatauhan. Hindi sila nakinig kay Samuel. Sa halip ay pinilit pa rin nila ang propeta na bigyan sila ng isang hari. Kaya sa pamamagitan ng pampublikong aklimasyon at sa utos ng Panginoon, binasbasan ni Samuel si Saul, ang anak ni Cis na taga Benjamin, bilang kauna-unahang hari sa Israel. Nang maging hari si Saul ay ginabayan siya ng Espiritu ng Diyos. Ginabayan siya sa kanyang mga laban. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pagsuway nito sa mga utos ng Panginoon, itinakwil niya si Saul bilang hari ng Israel at lumisan mula sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos at isang masamang kaluluwa ang nagsimulang bumagabag sa kanya. Pumili ang Panginoon ng isang bagong hari at ito ay ang batang si David. Ayon sa unang libro ni Samuel, Kabanata 16, unang berso, nakasaad na inutusan ng Panginoon si Samuel na maghanda at punuin ng langis ang kanyang sungay pambasbas at yumaon kay Jesse na Betlehemita pagkat siya naglaan ng isang bagong hari mula sa kanyang mga anak. Sinunod ni Samuel ang utos ng Diyos at tumungo kay Jesse sa Bethlehem. Nang marating si Samuel sa Bethlehem, humarap sa kanya si Jesse kasama ang kanyang 7 anak na lalaki. Tumingin si Samuel kay Eliab na panganay na anak ni Jesse. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel na huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang kanyang tangkad dahil siya ay aking itinatakwil, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, dahil ang tao ay tumitingin sa itsura, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayoy dumaan ang lahat ng 7 anak ni Jesse, ngunit walang kahit na sino man sa mga ito ang pinili ng Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse kung naroroon na ba ang lahat ng kanyang mga anak. Sumagot si Jesse at nagsabi na mayroon pa siyang nakababatang anak na nag-aalaga ng mga tupa. Ito ay ang batang si David. Kaya ipinasundo nila si David upang ito ay makita ni Samuel. Nang makarating na si David sa kanilang kinaroroonan, inutusan si Samuel ng Panginoon na basbasan ito. At ito'y ginawa ni Samuel. At ang banal na Espiritu ng Panginoon ay sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay na kay Saul at isang masamang espiritu ang pumalit. Sinabi ng isa sa mga lingkod ni Saul na kung gusto niyo po ay hahanap po kami ng taong bihasang manunugtog ng alpa. Nang sa gayoy kapag binabagabag po kayo ng masamang espiritu ay patugtugin niyo lamang siya ng alpa upang bumuti ang iyong pakiramdam. Si David lamang ang kilalang pinakamahusay tumugtog ng alpa, kaya inire-rekomenda nila ito kay Haring Saul. Nangyari ngang si David ay napunta kay Haring Saul upang maging tagatugtog ng hari sa tuwing sinasapian na naman siya ng masamang espiritu. Sa panahong ito
si Saul pa rin ang kinikilalang hari ng mga Israelita kahit na gayoy pumili na ang Panginoon ng bagong hari sa ibabaw nila at nakikipaglaban pa rin si Saul sa mga Filisteo, isa sa mortal na kaaway ng mga Israelita. At dumating nga ang isang malawakang paghahanda para sa isang digmaan. Sa lambak ng Ila, nakahanay ang dalawang magkaibang pangkat ng kasundaluhan para sa laban, hukbo ng Filisteo at hukbo ni Haring Saul. Kasama sa kanyang hukbo ang tatlong anak na lalaki ni Jesse na si Eliab, Abinadab at Sama. Ang hukbo ng Israel ay napakaliit kung ikukumpara sa mga Filisteo na parang buhangin sa dagat kung ito'y pagmasdan. Isang higante ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo na ang pangalay Gulayat mula sa lugar ng Gath. Siya ay nagpakita sa kanila at nagwika sa hukbo ni Saul. Ayon kay Gulayat, bakit kayo naririto sa paghanay ng inyong mga kasundaluhan para sa pakikipagdigma? Ako ang Filisteyong isang kampyon at kayo yung mga alipin ni Saul. Pumili kayo ng isa sa inyong mga tauhan at pumunta rito laban sa akin. Kung matalo niya ako sa pakikipaglaban at mapatay niya ako, ay magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung madaig ko siya at mapatay ko siya sa pakikipaglaban, kayo'y magiging aming mga alipin at maglilingkod sa amin. Ang kanyang salita ay umaatungal na parang kulog. Nang marinig ng mga Israelita ang sinabing iyon ni Gulayat, lahat sila ay nanglupaypay at natakot. Walang kahit na sino man sa kanila ang nangahas na tumanggap sa hamon ni Gulayat. Si Gulayat ay katakot-takot sa kanilang mga mata. Nakasuot ang higante ng helmet na gawa sa tanso at nakasuot ng baluti na gawa sa bakal at tanso. Kung susumahin, ay aabot sa 68 kilos ang bigat ng lahat ng kanyang kasuotang pandigma. Siya ay may hawak na sibat na gawa sa tanso. Ang dulo ng kanyang sibat ay may 6 na kilo ang bigat. At ang tagadala ng kanyang kalasag ay isang tao na nauuna sa kanya. Ang sukat ni Gulayat ay nasa mga 9 na talampakan at sangtangkal ang taas. Literal ngang isang higante. Isa ito sa mga nagpahina ng loob sa hukbo ni Saul. Patuloy ang paghahamon ni Gulayat sa mga Israelita, mapaumaga o gabi, sa loob ng 40 araw. Habang si David ay pauwi na noon sa Bethlehem galing kay Haring Saul upang pasabsabin ng tupa ng kanyang ama. Nang si David ay makauwi, ay inutusan siya ng kanyang ama na dalhin ang ipa ng trigo na sinangag at 10 tinapay sa kampo ng kanyang mga kapatid at ibigay ang 10 keso sa kapitan ng kanilang hanay. Sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na magmadali ka at alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kapatid doon. Kinaumagahan ay maagang nagising si David at lumakad gaya ng utos ng kanyang ama. Pagdating ni David doon ay binati niya ang kanyang mga kapatid at habang siya ay nakipag-usap sa mga ito, lumabas na naman ang bantog na si Gulayat at nagwika sa ganoon pa ring paghahamon at narinig ito ni David. Kung sino man ang makakapatay kay Gulayat ay palalayain ng hari at ibibigay niya ang kanyang anak na babae bilang maging asawa at palalayain sa Israel ang sambahayan ng kanyang ama. Nagkaroon si David ng interes na tanggapin ang hamon ng higante dahil ang hindi niya matanggap ay ang pagkutya ng Filisteo sa buhay na Diyos ng Israel. Nakarating kay Saul ang balita na ito kaya ipinatawag niya si David upang makausap siya. Hindi naniwala si Haring Saul sa kakayahan ni David. Sinabi niya nga na hindi ka makaparoroon upang makipaglaban sa Filisteyong iyon sapagkat ikaw ay bata lamang at siya ay mandidigma na simula pa ng kanyang pagkabata. Sumagot si David at sinabing ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama at pagka pumaroon ng isang leon o isang oso at kinukuha ang isang tupa sa kawan ay hinahabol ko siya at aking sinasaktan at pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at ganoon din ang oso at ang Filisteyong ito ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ng hukbo ng Diyos na buhay. At sinabi ni David na ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa mga leon at sa oso, at siya ay magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filisteyong ito. Sinabi ni Saul kay David na yumaon ka at ang Panginoon ay sasa iyo. Ipinasuot ni Haring Saul kay David ang kanyang sandata, isang turbanting tanso na isinuot sa kanyang ulo at baluti sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ibinigkis ni David ang kanyang tabak at sinubukang lumakad, ngunit hinubad ito ng bata dahil hindi niya raw ito nasubukan kailanman. Sa halip ay tiningnan niya ang kanyang tungkod at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa batis at isinilid ito sa kanyang supot na dala.
Nang magkaharap ng dalawa ay hindi pinansin ni Goliath ang batang si David. Sa halip ay kanya itong kinutya. Ayon kay Goliath, ako ba ay isang aso? Na ikaw ay naparirito sa akin na may dalang tungkod? At nilait ng Filisteo si David, pati na ang kanyang Diyos. Sinabi niya pa na halika at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayoy sinabi ni David sa Filisteo na ikaw ay naparirito sa akin na may dalang tabak, may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako ay naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Israel na iyong kinukutya. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay. Sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang iyong bangkay sa hukbo ng mga Filisteo, sa mga ibon sa himpapawid at sa mga mababangis na hayop sa lupa, upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Matapos magsalita si David ay lumapit at sumulong si Goliath upang salubungin ang batang pastol. Ngunit hindi nagpakita ng kahit na kaunting takot si David. Dali-daling dumukot si David ng bato mula sa kanyang supot at gamit lamang ang isang tirador na gawang mapatumba ni David ang higanteng si Goliath. Nang matamaan ng higante sa noo nito, bumaon ang bato sa kanyang ulo at siya ay napasubsob sa lupa. Tumakbo si David palapit kay Goliath at binunot ang tabak ng higante. Ito mismo ang kanyang ginamit upang pugutan ng ulo ang hambog na Filisteo. Sa harap ng libu-libong kawal ay nasaksihan ng lahat ang pagkamatay ni Goliath sa mga kamay ni David. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pambato, ay nagsitakbuhan ng mga ito dahil sa takot at pinaghahabol ng mga Israelita. Ang nakakabilib na ginawang pagpaslang ni David kay Goliath ay umpisa pa lamang ng kanyang buong kasaysayan. Nang maglaon ay naging isang mahusay na mandirigma ni Haring Saul si David at maraming Filisteo ang mga nalagas mula sa kanyang kamay. Siya ay naging pangalawang hari ng Israel nang mamatay si Haring Saul. Ang kwento ni David ay naging halimbawa ng tunay na pananampalataya at pagsisisi. Bagamat matindi ang kanyang pagkakasala sa Diyos, ay buong puso niya itong pinagsisisihan at hindi niya tinalikuran ng Panginoon, hindi tulad ng ibang mga hari. Si David ay may malaking naiambag sa pagsulat ng Biblia. Isa sa kanyang mga naging kontribusyon ay ang Salmo. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.